Mabuhay at welcome sa Numa at Some, isang online Bible study hatid ng Congregation of the Living Faith in Jesus Ministry. Hangin, hininga, tinapay at pagkain sa panahon ng 2024. Halika, samahan niyo po ako, tayo manalangin. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Ama. Itinataas ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat ka ng papuri. Karapat-dapat ka ng pasasalamat. Karapat-dapat ka ng pagdakila. Lumalapit po kami na nagpapakumbaba. Kinikilala ang iyong kapangyarihan, na ikaw ang Diyos na all-knowing, all-powerful, at ikaw ang Diyos na simula, Alpha and the Omega. Ikaw ang mapagmahal na Panginoon, pero ikaw din ay Diyos ng katwiran, Diyos ng kabanalan. Kaya patuloy po kaming nagpapasaliksik ng aming mga isipan, ng aming mga puso. Humihingi po kami, Panginoon, ng patawad sa mga inisip, sinabi at ginawa namin na hindi nakapagbigay ng lugod sa iyong dakilang harapan. Patawarin mo po kami. At salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ano man ang ginawa naming pagkakasala, ano man ang pagkukulang namin, Panginoon, kami ay pinatawad mo na at nilinis mo na kami na makapangyarihang dugo ni Kristo Jesus. At dahil dyan, malaya kami, Panginoong, makakapag-aral ng iyong mga salita. Malaya kang makakakilos sa aming mga buhay. At malaya din naming maidudulog sa iyo ang aming mga panalangin, karaingan, at mga hinihiling. Salamat po dahil alam namin na ikaw ang makapangyarihang Diyos na dumidinig ng aming mga panalangin. Samahan mo kami sa pag-aaral na ito sa gabing ito. Salamat sa pangungusap mo. Salamat sa pagbibigay mo sa amin hindi lang ng kaalaman, kundi ng kapangyarihan para gawin namin ang kalooban mo sa aming mga buhay. Dahil ang layon po namin dito sa mundo ay mabigyan ng kalwalatian ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ang papuri, pasasalamat ay sa iyo, aming Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at Amen. Ang pag-aaral po natin, ang pamagat ay ang pag-aaral sa aklat ni Filemon. Kung bago po kayo sa pag-aaral natin, alam po natin na ang aklat ng Filemon ay sa pagitan ng aklat ng Titus at saka ng Hebreo. At ang aklat ng Filemon, ang ikatlo sa pinakamaikling aklat sa Biblia, at sa lahat ng sinulat ni Apostol Pablo, ang Filemon ang pinakamaikli. Ito ay sulat ni Apostol Pablo sa isang mananampalataya na may kaya na nakatira sa Kolosa. At ang mananampalatayang ito, meron siyang alipin na nakagawa ng hindi mas maganda sa kanya, tapos lumayas siya, at doon kung saan nakakulong si Apostol Pablo, naka-house arrest sa Roma, doon din nagpunta ang katulong ni Onesimos, yung kanyang ni Filemon. Doon din nagpunta yung kanyang alipin at nagpanagpo sila. At dahil dito, nabahagian ng mabuting balita ni Apostol Pablo si Onesimos. At ang dahilan po ng sulat na ito ay para ipakiusap ni Apostol Pablo kay Filemon na tanggapin si Onesimos. Halika, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa aklat po ng Filemon, verses 17 hanggang 21. Ang pamagat po natin ngayon ay pakiusap. Kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. Akong si Pablo ang siyang sumulat nito. Ako ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong sarili. Ipinapakiusap ko lamang sa iyo alang-alang sa Panginoon. Ipagkaloob mo na sa akin ito. Pasayahin mo ako bilang kapatid kay Kristo. Verse 21, lubos akong naniniwala
na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito at maaaring higit pa rito. Ang pakiusap ni Apostol Pablo, ito talaga yung laman ng kanyang sulat para kay Filemon. At ang una niyang pakiusap, natanggapin ni Filemon si Onesimus. Ang patunay na pinatawad, alam natin na si Onesimus, ninakawan niya yung kanyang amo na si Filemon. Pagkatapos ng nakawan, siya ay lumayas, nagpunta sa Roma at doon nga sila nagpanagpo ni Apostol Pablo. Alam natin na ang patunay na pinatawad ni Filemon, si Onesimus, ay pag tinanggap niya itong muli. Kaya kahit na sabihin niyang pinatatawad ko na si Onesimus, pero kung hindi niya tatanggapin si Onesimus sa kanyang tahanan muli, sa kanyang puso bilang kapatid sa Panginoon, ibig sabihin, hindi niya ito pinatawad. Madalas sinasabi nating, pinapatawad natin ang lahat ng nakasakit sa atin, ang lahat ng nagkamali sa atin, pero may kondisyon. Pinapatawad kita, pero ayaw na kitang makita. Pinapatawad kita, pero ayaw na kitang makausap. Ayaw ko na makita yung anino mo. Ang tanong ko, kung sinasabi nating pinapatawad natin ang isang tao na nakagawa ng hindi maganda sa atin at tayo ay sobrang nasaktan, tunay nga ba ang pagpapatawad kung ayaw nating makita o ayaw nating makausap yung isang tao? Pamilyar ka ba sa mga salitang ito? Nakapagpatawad na ako, pero hindi ko makakalimutan ang ginawa niya sa akin. Nung bata po ako, nagba-Bible study ako sa Pasay at may mga problemang mag-asawa, mga 17, 18 years old. Ang daming problemang mag-asawa ang naisasangguni sa akin. Wala pa nga akong boyfriend noon, pero ang daming lumalapit sa akin at nagsasabi ng mga problema nila tungkol sa kanilang pag-aasawa. At madalas kong naririnig, pinatawad ko na siya. Pinatawad ko na siya, pero yung ginawa niya sa akin, magpantay man ang mga paa ko. Ibig sabihin pala noon, mamatay na siya, hindi ko makakalimutan. Narinig niyo na ba tong salitang ito? Pinatawad ko na. Pinatawad ko na nga, pero hindi naman nagbabago. Bilang mananampalataya, ang utos sa atin ng Panginoon ay magpatawad. Kahit pa sa taong sobrang nakasakit sa atin, ang utos ng Panginoon, magpatawad. Ang pagpapatawad po ay hindi madali, pero ito ay isang desisyon na nangyayari sa ating puso, na pag inalis mo sa puso mo ang kagustuhang gumanti, pag pinakawalan mo ang nararamdaman mong galit, puot at sama ng loob sa taong nakasakit sa iyo, ang tawag po natin doon ay pagpapatawad. Madaling sabihing pinatatawad kita, pero hindi madali ang proseso ng pagpapatawad. Lalo na pag naaalala mo ang ginawa sa iyo. Di ba? Kapag ginawang ka ng masama, lalo na yung taong hindi mo inaakalang gagawan ka ng masama, pero nagawan ka niya ng masama at sobra kang nasaktan. Sinasabi mong pinapatawad mo siya, pero pag naaalala mo yung ginawa niya sa iyo, lalo kapag ito ay sariwa pa, bagong-bago pa lang, nakakaramdam ka ng sakit. Nasasaktan ka pa rin. Sa harapan ng Panginoon, ang mahalaga, hindi kung paano ka tinrato o kung ano ang pananakit na ginawa sa iyo, kundi sa Panginoon kung ano ang naging tugon mo sa ginawa sa iyo. Lahat po tayo ay nakaranas na masaktan. Yung iba, binitray yung ating trust and confidence. Yung iba, nireject tayo, nasaktan tayo. Pero given yun kasi nga sabi ni Jesus, in this world, you will have troubles, you will have tribulations. Kaya given yun, makakaranas tayo ng mga ganung pangyayari sa ating buhay. Pero ang mahalaga, ano ang naging tugon natin sa mga tao na nakasakit sa atin?
Ano ang naging tugon natin sa mga pangyayaring nakasakit sa ating damdamin? Hindi po natin dapat gayahin o sundin yung sinasabi sa Facebook. Alam nyo, hindi po lahat ng usong-uso at nagbabiral sa mga social platforms ay dapat nating gawin. Dahil ang marami po doon ay hindi ayon sa salita ng Panginoon. Dapat ang sinusunod natin hindi kung ano yung uso, hindi kung ano yung napapanahon kasi nagbabago yon. Dapat ang pamantayan ng pamumuhay natin dito sa mundo ay nakasalalay dito sa salita ng Panginoon. Magbabago ang lahat, pero ang salita ng Panginoon kailanman ay hindi magbabago. Mawawala ang lahat, langit at lupa, pero ang salita ng Panginoon ay hindi mawawala. Kaya, sasabihin ng iba, na madalas kong nababasa, kaya ganito ang pagtrato ko sa iyo. Kasi ganito mo ako tinrato. Ang tunay na pagpapatawad ay muling pagtanggap sa taong nagkasala sa iyo para maayos ang relasyon at anumang sugat na naranasan ng bawat isa ay gumaling. Meron po akong nakita sa aking pag-aaral na mga paraan para malaman kung ang pagpapatawad ay tunay. 4 na paraan po. Paano ko malalaman? Lagi kong sinasabing nakapagpatawad na ako, pero may pero ako. Totoo ba ang pagpapatawad mo? Meron pong 4 na bagay, mga pwede nating suriin ng sarili natin sa 4 na bagay na ito kung totoo ang naging pagpapatawad natin. Pag naiisip mo yung taong nakasakit sa'yo, ano ang naiisip mo patungkol sa kanya? Ano ang pumapasok sa isip mo pag naaalala mo siya? Naiisip mo ba yung kasamaan o kabutihan niya? Pag ang naiisip mo ay yung kasamaan niya, hindi ka palubos na nagpapatawad. Naiisip mo ba yung mga bagay na ginawa niyang maganda? O wala kang maalala sa mga bagay na ginawa niyang maganda? Kaya pag halimbawa, nasaktan ka, grade 6 ka, sinaktan ka ng isang tao kasi pinaasa ka. Di ba, no? Tapos ginost ka. Hindi ka makalet go kasi first love mo. Kapag naiisip mo anong pumapasok sa, anong alaala ang bumabalik sa'yo, magagandang alaala ba? O hindi magagandang alaala, kasamaan niya ba ang naiisip mo o yung kabutihan niya? Pangalawa, kung ang taong nakasakit sa iyo ay nalagay sa matinding pangangailangan, ano ang gagawin mo? Tutulungan mo ba siya o hahayaan na lang? Kung siya ay nasa bingit ng alanganin at nangangailangan at meron kang magagawa, ano ang gagawin mo? Sasabihin mo bang, nako, ang samang ugali ng taong yan. Hindi ko nga yan tutulungan, matanda na yan, bahala na siya sa buhay mo. Kapag siya ay tinulungan mo, kahit na nasaktan ka niya, ibig sabihin nakapagpatawad ka na. Pero kung pinabayaan mo siya, kahit meron kang magagawa, ibig sabihin hindi ka pa nakapagpatawad. Pangatlo, gusto mo bang balikan siya o gantihan siya sa mga bagay na ginawa niya sa iyo na hindi maganda? Kapag sa puso mo, sa isip mo, ang gusto mo ay gantihan siya, hindi ka pa nakakapagpatawad. Alam niyo, ang ganda pong alalahanin ng sabi ng salita ng Panginoon. Kung ikaw ay inagrabyado, ang sabi ng Panginoon, huwag na nating isiping gantihan yung mga taong nakaagrabyado sa atin. Kasi ang paghihiganti ay wala sa atin. Hayaan natin ang Panginoon ang gumanti sa mga bagay na ginawa niya sa iyo na hindi maganda. Pang-4 na tanong, iniisip mo ba na masaktan siya? Yung ang palagi mo iniisip, sana hindi magtagumpay sa buhay. Sana malasin siya. Pag nagsimula siya ng negosyo, iniisip mo, sana malugi. At kung ano-ano pang mga bagay na hindi maganda.
Kapag ang hinahangad mo sa taong nakasakit sa iyo ay hindi maganda, nangangahulugan lamang na hindi ka pa nakapagpatawad. Kung nasaktan ka, nakaranas ako ng napakasakit na pangyayari sa buhay. Yung sakit na nararamdaman natin, kailangang gumaling. Kailangang gumaling. At pag iyon ay naghilom, gumaling na yung sugat. Ako nga kahit hindi pa magaling yung sugat, nagdadasal ako sa galit ko, sa sama ng loob ko. Nagdadasal ako sa Panginoon. Panginoon, ano po ba ang gagawin ko? At doon sa pagdadasal ko, ang sabi ng Panginoon, magpatawad ka. Kasi kung sa sarili ko, hindi ako magpapatawad. Kung sa sarili ko, magdidesisyon ako ng gusto kong mangyari. Gusto kong ipahiya yung taong nakasakit sa akin. Pero ang sabi ng Panginoon, magpatawad ka. Pinatawad ko siya. Pero pag naaalala ko yung mga bagay na ginawa niya, nagagalit pa rin ako. Parang nagtataklob yung langit at lupa. Pero dumating yung pagkakataon, hindi mo naman pala pwedeng madaliin yung paggaling ng sugat ng puso. Dumating yung panahon na naaalala mo yung mga pangyayari, wala lang, naaalala mo, hindi ka na naaapektuhan kasi gumaling na, naghilom na yung sugat sa puso. At kapag naghilom na, magagawa mo nang mapatawad ang taong nagkasala sa iyo. Pero kung ngayon, sa panahon ng iyong buhay, may tao na hindi mo mapatawad, kahit na Kristiyano ka na, magdasal ka sa Panginoon na tulungan kanyang mapatawad yung mga taong nakagawa ng hindi maganda sa iyo. Ang sabi ng Marcos 11 verse 25, kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Kaya sabi niya, bago kayo pumasok sa templo para manalangin, bago kayo pumasok sa templo para magbigay ng inyong mga alay at sakripisyo, pag naalala mong may tao kang kagalit, taong hindi mo pa pinapatawad, kailangan patawarin mo muna bago mo ibigay yung sakripisyo. Kasi kung hindi mo siya kayang patawarin, hindi ka rin mapapatawad ng iyong Amang nasa langit. Verse 26, ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama. Si Apostol Pablo ay nakikiusap kay Filemon na tanggapin si Onesimus. Pag tinanggap niya si Onesimus na nakagawa sa kanya ng hindi maganda, ito ay nagpapakita na napatawad na ni Filemon si Onesimus. Kung titingnan po nating maigi, si Filemon at si Onesimus, silang dalawa ay mga anak ni Apostol Pablo sa pananampalataya. At sila ay magkapatid sa pananampalataya dahil sila ay tinubos, parehong tinubos ng dugo ni Jesus. Yung isa ay alipin na nagkasala, yung isa ay mayaman, pero pareho silang tinubos ng dugo ni Jesus. Sila ay magkapatid sa pananampalataya. Kaya sa verse 10 ng Filemon, ito po yung pakiusap ni Apostol Pablo, ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako'y naging isang ama sa kanya habang ako'y nakabilanggo. Kaya bilang ama, sa pananampalataya, ang hangad ni Apostol Pablo para sa kanyang anak na si Onesimos at sa kanyang anak na si Filemon, magkasundo sila dahil sila ay magkapatid sa pananampalataya. Ganda, di ba? At habang binabasa ni Filemon ang sulat na pinadala ni Apostol Pablo, nasa harap niya si Onesimos. Yung ginawa ni Onesimos ay mapanganib, nakakatakot, pero ito ang tamang gawin. Ang humihingi ng tawad, at magpakumbaba sa taong nagawan ng pagkakamali. Imagine nakikiusap lang si Pablo sa pamamagitan ng sulat,
Pero si Onesimus andun mismo sa harapan ni Pilimon kasi siya mismo ang nagdala ng sulat kay Pilimon na isinulat ni Apostol Pablo. Yon ay nagpapakita na siya ay nagsisisi sa kanyang ginawang pagkakasala dahil siya ay nakakilala sa Panginoon, dahil siya ay na-born again. Yung mga pagkakamali ng nakaraan, gusto niyang ituwid. Ang pakiusap ni Paul kay Pilimon ay muling tanggapin si Onesimus. Dahil ngayon na siya ay na-born again na, dahil ngayon na siya ay kapatid na sa pananampalataya ni Pilimon, kabilang na sa pamilya ng Diyos, siya na ngayon ay kagamit-gamit at tanggapin siya bilang kapatid sa Panginoon. Si Paul ay nakikiusap kay Pilimon sa pamamagitan ng sulat, pero si Onesimus ay personal na humihingi ng tawad. Si Onesimus ay anak ni Paul sa pananampalataya, kahit siya ay dating alipin at kriminal pa. Ngayon, hindi na nakafocus si Paul sa nakaraan ni Onesimus. Alam niya na ang salita ng Panginoon ay kumikilos sa puso, kumikilos sa isipan, kumikilos sa buhay ni Onesimus. Siya ay binago na ng salita. Siya ay bagong nilalang na. Kaya nga po ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto chapter 5, 16 and 17. Siya ay bagong nilalang na. Kaya ngayon, ang pagtingin natin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Nung unay ganyan ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Verse 17 ng 2 Corinthians 5. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kung gusto po nating makaranas ng born-again experience, kung gusto po nating mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, magkaroon ng buhay na walang hanggan, at kahit mamatay tayo sa oras na ito, alam natin na ang pupuntahan natin ay hindi impyerno, kundi ang pupuntahan natin ay langit dahil nakipag-isa na tayo kay Kristo. Nakipag-isa ka na ba kay Jesus? Magiging higit na kapaki-pakinabang ang pag-aaral natin dito sa Numa at Some kung ikaw ay nakipag-isa na kay Jesus. Ipinakiusap ni Paul kay Pilimon na tanggapin si Onesimus nang sa gayon maging maayos ang kanilang relasyon. Pag nangyari yon, magiging maayos ang relasyon ng amo sa kanyang alipin. Totoo, hindi po sila magkaano-ano. Pinagbuklod lang sila ng dugo ni Jesus. Paano pa kaya ang mga magkakapatid na nag-aaway-away? Ang magkakapamilya na hindi magkasundo? Paano kung anak ay nagre-rebelde sa magulang? O ang magulang walang pakialam sa kanyang anak? O paano kaya kung ang relasyon ng mag-asawa ay hindi tama? Magpatawad. At kapag nagpatawad, maaayos ang sirang relasyon. Kung tatanungin kita, malulugod ba si Lord kapag hindi maayos ang iyong pamilya? Ang pagtanggap sa nagpapakumbaba, ang pagtanggap sa nagbabago ay patunay na nakapagpatawad na ang nasaktan. Pangalawang pakiusap, ang pakiusap ay tanggapin siya una. Ang pakiusap ay gawin siyang lingkod. Verse 11, dati hindi mo mapapakinabangan si Onesimus, ngunit ngayon kapaki-pakinabang siya sa ating dalawa. Parang sinasabi ni Apostol Pablo, nung si Onesimus ay wala pang pagkakilala kay Kristo, nung hindi pa siya naboborn again, nung hindi pa siya nakikipag-isa kay Kristo, wala siyang silbi. Pero ngayong siya ay naborn again na, siya ngayon ay meron ng silbi. Siya ngayon ay kapaki-pakinabang sa akin. At dahil kapaki-pakinabang siya sa akin, ang sabi ni Apostol Pablo, magiging kapaki-pakinabang din sa iyo, Filemon, si Onesimus. Dahil siya ay binago ng salita ng Panginoon. Pag tinanggap siya ni Filemon,
maibabalik sa dati ang nasirang relasyon. Dahil si Onesimus ay alipin, nagbigay si Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, pero ang titingnan lang po natin ay sa aklat ng Colossus chapter 3 verse 22. Nagbigay siya ng mga gabay. Paano ba ang isang alipin, paano siya dapat makitungo sa kanyang amo? Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala. Maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ito pong Colossians chapter 3, 22 hanggang 23, hindi lamang po ito sa mga amo at katulong. Ito rin po ay para sa mga boss at mga empleyado. Ang sabi ni Apostol Pablo, dapat kung ikaw ay alipin, kung ikaw ay empleyado, hindi ka lang nagtratrabaho o nagsisipag-sipagan kung andyan ang amo, lalo na kung nakatingin ng amo, para matawa ang amo. Pero ngayon, nakakilala ka na kay Kristo, born again ka na, gawin mo ang tama kahit walang nakatingin. Gawin mo ang sinasabi ko kahit walang nakatingin. Dahil pag ginawa mo ang tama, malulugod ang Panginoon sa iyong buhay. Kailangang harapin ni Filemon ang issue. Tatanggapin at patatawarin niya ba ang nagkasala sa kanya? Kung si Onesimus ay binago ng Panginoon at nagawang humingi ng tawad at magpakumbaba, ano ang magiging reaksyon ni Filemon? Ipapakita niya rin ba na siya ay binago ng Panginoon at patatawarin, tatanggapin si Onesimus, hindi bilang alipin lang, kundi bilang kapatid sa Panginoon? Ang totoo, ayaw ni Apostol Pablong diktahan siya. Gusto ni Apostol Pablo na ang gagawin niyang desisyon ay hindi dahil inutusan siya ni Apostol Pablo na gawin ang tama, kundi ang gagawin niya ay bukal sa kanyang puso. Babalik si Onesimus. Ngayon siya ay kagamit-gamit na. Hindi lang kay Paul, pati sa kanyang among si Filemon. May dahilan ang mga nangyayari. Pakilagay mo nga dyan habang nakikinig ka, may dahilan ang mga nangyayari. May dahilan ang mga nangyayari. Hihintayin ko po yung inyong comment. May dahilan ang mga nangyayari. Ang lahat ng nangyari sa buhay ni Filemon, ni Onesimus, at ni Paul ay pinahintulutan ng Panginoon. Salamat po, may dahilan ang mga nangyayari. Ang sabi ng Philemon 15, marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon dahil siya ay mananampalataya. Dahil siya ay naging mananampalataya at magiging mabuting alipin at kapatid sa Panginoon. Pangatlo, ang pakiusap ni Apostol Pablo na tanggapin si Onesimo para siya ay makapaglingkod, ang pakiusap niya para maituwid ang nagawa niyang pagkakamali. Ang tawag po natin dito sa pangatlo yung restitution. Pag meron kang ginawang mali, kung meron kang kakayahan na ibalik ito, nagnakaw ka ng pera, ngayon na born again ka, pwede mong isole yung ninakaw mong pera kung hindi mo pa nagagastos. At kung meron kang kakayahan na ibalik ito, ang tawag po natin dito ay restitution. Kung anuman ang nawala kay Filemon dahil sa ginawa ni Onesimus, babayaran ni Apostol Pablo. Ganito talaga ang Ama sa pananampalataya. Gagawin niya ang lahat para ang kanyang anak sa pananampalataya ay maiayos ang buhay. Sa verse 18 ng Filemon, kung siya may nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin
Akong si Pablo ang siyang sumusulat nito. Ako ang magbabayad sa iyo. Sabi niya, kung ano man ang ninakaw sa iyo ni Onesimus, kung ano ang kinuha niya sa iyo, kung sisingilin mo siya, wag mo na siyang singilin. Dahil ako mismo, natatay niya sa pananampalataya, ako ang magbabayad nito. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong sarili. Kung titingnan natin, wala naman talagang kakayahang bayaran ni Onesimus si Filemon, kaya si Pablo ang magbabayad. Ang totoo, lahat tayo ay may utang sa Diyos na hindi natin kayang bayaran. Pero salamat sa pag-ibig sa atin ng Ama. Salamat sa pagsunod ni Jesus hanggang kamatayan. Dahil yung utang natin, hindi natin kayang bayaran. Binayaran ito ni Jesus para sa atin doon sa krus ng Kalbaryo. Matutong magpatawad. Matthew chapter 18 verse 21. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang sinimulan niyang kwenta, dinala sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, inuutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 100 piso. Etong alipin na to, ang utang niya dun sa amo niya, milyon-milyon. Tapos nakasalubong niya yung kapwa niya alipin na ang utang, 100 piso lang, wala pa 1,000. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang. Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. Yung ginawa niya sa kanyang amo, yun din ang ginawa niya ng kapwa alipin sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y pinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naaawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayun din, ang gagawin sa iyo ng aking Ama na nasa langit, kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, nasaktan ka, nagkimkim ka ng galit, pero ngayon ang pagkakataon, para yung sakit na nararamdaman mo ay isuko mo sa Panginoon, at yung mga taong nakasakit sa iyo ay patawarin mo. Patawarin mo. Magpatawad ka. Ngayon, hindi bukas.